humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Patuloy ang violenteng aksyon at pambubuli ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At ang insidente noong Sabado'y muling naulit kahapon. Matapos ang pambobomba ng tubig sa tatlong sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na maghahatid sana ng langis at pagkain sa mga mangingisdang Pinoy na nasa Baho de Masinloc noong Sabado. Nasundan ito kahapon ang mga barko ng Pilipinas na magsasagawa ng rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre ay binomba ng tubig. Ayon sa National Task Force on West Philippine Sea, 2 sa 4 na barko ng bansa ang napinsala. Ayan ito ba 'yon? Ito ba yung eksaktong insidente? Oo Napinsala daw po ang 2 sa 4 na barko ng bansa nang ito'y gamitan ng water cannon. Napilitan naman ang Christmas convoy ng Atin Ito movement na umatras at bumalik sa El Nido, Palawan matapos na buntutan ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Friday ulit! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada? How are ya? How's your weekend, your long weekend? Ayan. Saan ba kayo nagpunta? Ha? Nagamit nyo ba ang long weekend para makapag-bonding? Ayan. At makapasyal sa mga magagandang lugar dito lang sa atin, sa Pilipinas. Isip ko tuloy kung batsero kung saan ako nagpunta. Saan ka ba nagpunta nitong... Wala pala akong napuntahan. No? Ganun ba? Dahil may mga obligasyon tayo nitong weekend. Kaya pala walang appeal sa'yo yung long weekend na yun. Nararamdaman ko sa'yo nung nakarang... Yung sinabi mo. Umismid ka pa. Pero marami tayong mga kababayan ang nagpunta dito lang sa malapit sa Tagaytay. Itong weekend na ito. Puntahan talaga yan eh. Kaya ako sinabing marami nagpunta ng Tagaytay. Ang ganda ng benta ng katunying sa Tagaytay nitong weekend. Yun ang barometer natin. Yun ang sukatan natin. Kung marami ang nakapag long weekend. Weekend. Ako naman ay napunta dyan sa Subic.
Subic. Sa ASEA. Oo, naku naman. Aba, ba't ba paganda ng paganda yung lugar na yun, ano? Kapag kasi kumbatsero, yung mismong investor ay hindi nagtitipid. Hindi nagtitipid. Talagang binubuhusan. Makikita mo talaga yung pagbabago. Sa mga ibang gamit klase. ng kumbatsero eh. Ang totoo yun. Ito, hindi naman dahil sa kakilala natin kaibigan, si Kuya Romel, na malapit nang maging lolo. Kabata-bata pa, maglololo na kagad. Si Pogi, nagkwan eh. Meron na ba? Ano tawag dito? Nag-propose na. Mag-aasawa na yung kanyang Pogi. Tinan mo nga naman. Sa pagkain lang kumbatsero dyan sa ASEA, masisiyahan ka. Ay talaga, pagkain pa lang. Sa pagkain pa lang. Kumbaga, pag napunta ka doon, mapa-breakfast, mapa-lunch, mapa-dinner, mapa-merienda. Nako. Tindi. Ay, nako. Yan, yung mga nakikinig sa atin ng mga investors, kung halimbawa, pinasok nyo din lang ang negosyo na yan, pagbutihan na ninyo. Hindi naman pwede sabihin, hindi, kasi magtitipid tayo. Marireklamo ka lang. Halimbawa, gumawa ka ng hotel. Tapos ang CR mo yun lang bowl. Sa bowl lang sa toilet bowl lang, yung seat cover mo, pag binitawan mo, bang! Ew! Lumalagapak na ganun. 'Di ba? 'Di ba? Meron na ngayon na kahit ganunin mo, bitawan mo ganun. Ayaw bumagsak, dahan-dahan babagsak. Pero kapag sa hotel na pinuntahan mo, ay yung pag binitawan mo, kabag! Yung may natutulog pa. Magigising yung mapati nasa kabilang kwarto. Walang kwenta yun. Ngayon, uso na, nabanggit mo. Seat cover lang yun. Uso na yung mga kubeta na. Yung iba, kumbatsero, yan ang tinitingnan, yung kubeta. Isip-isip mo, pagpasok, pag upo mo, kainit naman itong upuan na to. Umiinit. Habang umiinit. Tapos may automatic na biglang may sasagitsit. Pagkatapos ka na, ay, ano? Ba't alam niyang tapos na ako? Di ba? Yun ang talaga mga ginagastusan. Masisiyahan ka talaga. Kumbaga, sasabihin mo, kung ikaw yung turista, sulit ang bayan dito. Sulit. At babalik ka. Babalik ka. Diba? Hindi katulad nung pagsagitsit na nangyari dyan sa West Philippines Sea. Grabe yung pagsagitsit yan. Pinasagitsitan ang barko ng Pilipinas. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. 9 na minuto na. Teka tingnan nga natin. 8 minuto na makalipas ang 6 ng umaga. Bago lang tayo mag-ACS Balita, kausapin lang natin ang AFP Chief. Ayan. Ang ating AFP Chief General Romeo Browner nasa linya natin. General, magandang morning! Si Ka-Jerry at si Katunying po ito. Yes, magandang morning Ka-Jerry at Katunying. At narinig ko yung topic ninyo, yung tungkol sa toilet seat. Napakagandang topic po yun. Encouraging talaga. Hindi po ba? Yun ang tinatawag na toilet humor. Hindi, pinapagaan natin ang mga talakayan general dahil ang totoo nun, ang bigat sa dibdib ng mga nangyayari ngayon, lalo sa West Philippine Sea. Kayo po pala, ito pala kumbatsero sa kauna-unahan po sa kasaysayan na may nakaupong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na natuntong dyan sa BRP Sierra Madre. At nakipag-budol fight pa sa mga tropa natin doon. General, totoo ba yun? Kayo ang una? Sir? Yes, Ka-Jerry. Ako po yung una. Meron silang parang signature board doon at nakita ko lahat yung mga pangalan doon. Ako po yung unang chief of staff na nagsulat doon sa kanilang parang board. At sila po nagsabi na yun po na ako po yung unang chief of staff na nakarating sa BRP Sierra Madre. Ano po ang sabi ng mga tropa natin doon? Ang pogi pala nitong chief of staff natin. Nakakita sila ng chief of staff. Gaano katagal yun? Yung kapag siguro nag-chopper ba kayo, sir? Papunta ron? Hindi ho. Sinakyan ko po yung Unaiza May. Yung pong resupply boat natin. Kaya't naranasan ko first hand kung ano yung ginagawang pambubuli ng China. Kayo mismo ay na water cannon? Na water cannon? Oo.
Hindi lang po water cannon. Ilang beses kami kinat. No, yung paglayag namin na gano'n, ilang beses kinat dun sa harap ng Chinese militia at ng Chinese Coast Guard. At yun nga po, binangga po tayo. No? Binangga tayo ng Chinese Coast Guard. Naglabas sila ng press statement nila na tayo daw ang bumunggu sa kanila. Imposible po yun kasi napakaliit ng Unayzami, ang lalaki nila. Ang bihira itong ang spin na ginawa nung China. Ano po ang reaction ninyo? Kayo po mismo ang chief ng Armed Forces of the Philippines. Nakasakay kayo dito sa ating barko. Binunggo kayo ng binomba ng tubig, tinagis. Oo. Kayo po ang kinatawan kayo po ang punong kinatawan ng Pilipinas diyan po sa lugar na yun ng oras na yon. Well, of course, galit na galit ako. Pero hindi po nila alam na ako po yung sakay nitong Unayzami. No? Kasi nung pumasok po tayo, hindi po tayo nagpakilala. So that, pakita ho natin talaga kung anong mga nangyayari doon. Kasi baka magbago yung taktika nila pag nalaman nila na nandun ako. But, yun nga po, nakita ko kung gaano kahirap. Nakita ko yung hirap ng mga kasamahan natin na every now and then nagdadala ng supply doon sa mga sundalo natin sa BRP Sierra Madre. Opo. So ngayon pong kayo mismo ang nakaranas at yun nga, ito nga hindi man nila alam pero ang sakay nung kanilang hinaras ay AFP chief, pinuno ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Ano ang posibleng maging implikasyon nito? Well, kailangan po talaga na pag-usapan ito, no, with China, dahil hindi na po maganda yung nangyayari. Talagang binubuli tayo doon. Ang nakita ho namin kahapon was that halos kung sa isang barko natin, 5 barko nila ang nakatutok, no? Kinukuyog talaga, no? Kinukuyog, oh. Yun nga ho yung MV Kalayaan, yung isang resupply boat natin. Nasira dahil winoter cannon, tinamaan yung makina, ayaw nang umandar ng makina. So tinow na lang po ng Philippine Coast Guard pabalik. Hindi na po nakaabot dun sa BRP Sierra Madre yung MV Kalayaan. Kami lang po ang nakalusot. Mismo hong mga Coast Guard ng China ang gumagawa nun o may katulong silang mga Chinese militia? Marami hong mga Chinese Coast Guard doon. Pero mas maraming Chinese militia. So ang tumutok sa amin, 2 Chinese Coast Guard at 3 Chinese militia. Sa isang boat lang doon sa Unayzami. Ganon rin po doon sa iba, yung Chinese, yung MV Kalayaan, yung ating pong mga Philippine Coast Guard, ganon din po ang nangyari. Matindi, ano? Talagang pero itinuloy nyo pa rin ang inyo pong misyon, General, ano po? Yes, tuloy pa rin. Kasi talagang kailangan po ng supply talaga ng mga sundalo natin. At nakita ko po yung kalagayan ng mga sundalo natin doon. Bagamat mahirap ang kondisyon doon, ay high moral naman sila, And in fact, no, nagdala tayo ng mga regalo galing kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Opo. At pati yung Christmas greetings niya ay ibinahagi po natin sa mga sundalo. Tuwang-tuwa po sila. And knowing na doon sila magpapasko at mag-New Year doon sa BRP Sierra Madre ay talagang kahanga-hanga, no? Yung mga sundalo po natin doon. Oo, siguradong kahit na gano'n ang sitwasyon nila, masaya sila at ang AFP chief sila ay nakita nila ng personal. Pero sa pangyayaring ito, General, na mukhang patindi ng patindi. Nag-escalate pa itong sa halos ng China, imbis na medyo mahiya sa ginagawa nila. Magbawas ng konti, lalo hong
kita ng kanilang muscle, anong gagawin pa natin? Meron ba tayong mga dapat na baguhing strategy natin para sa claim natin dyan sa area? Well, definitely, kailangan po nating ituloy itong resupply mission natin and rotation mission. Mm-hmm. So, nag-iisip naman po tayo kung paano natin maayos ito, no? Definitely, two parties kasi ang dapat na nag-uusap. Opo. Hindi dapat talaga ay makausap rin natin ang China. Mm-hmm. Pero mukhang desidido rin sila na pigilan tayo, no? According to them, territory nila iyon, yung area na yon, kaya pinipigilan nila yung pagpasok natin. Pero another aspect, Katunying, Jerry, na nakita namin, kaya dumami po yung mga barko doon dahil naghahanda rin sila doon sa ating Christmas convoy. So pinaghandaan din pala yon. Oo. Kasi yun nga po na i-announce na dadaan doon sa Ayungin Shoal yung Christmas convoy natin. Kaya naghanda sila. For the first time, nakita namin halos mahigit 100 na mga Chinese vessels ang nandun sa area. No? Pinaghahandaan po nila yung ating Christmas convoy. Ayun, personally, nakita nyo more than 100 vessels, ha? Oo. Yun lang pong nagharas sa amin, napakarami na. Marami pa ho naka-standby. No, for the yun nga yung sinasabing Christmas convoy. Matinding preparasyon nila doon at kaya pala umatras ho yung convoy. Ang report kahapon bumalik na ng El Nido. Tama ho ba? Ano ho bang report sa inyo at kailangan bang i-resume nila, ituloy nila yung Christmas convoy? Well, for their security and safety, maganda po yung ginawa nila na bumalik na lang sila. Actually, yun rin po yung advice namin. Yung assessment kasi namin ni Commander Westcom ay yun nga po, baka ganun din ang gawin sa kanila. Mga civilian po ito, civilian vessels. No? So baka mapanganib para sa kanila. So it's better na bumalik sila. But agree ako sa idea na dapat po mas marami tayong mga Pilipino ang pumunta dun sa West Philippine Sea. Dahil ang parati ko pong sinasabi na the name of the game is physical presence, effective presence in the area. Kung sino po yung nandyan, siya ang may control ng area. Katulad nga po yung ginagawa nila sa Bajo de Masinloc kahapon, no? Ayaw nilang payagan yung ating mga mangingisda dun sa Bajo de Masinloc. So kung ano-ano rin yung ginawa nilang water cannoning sa mga BFAR na barko natin. Sa parte po ng AFP, may plano ba kayong magdagdag ng mga tauhan o mga barko natin dyan sa area? Definitely po. So inaantay lang po natin yung pagdating ng mga bagong mga barko natin. I-deploy na rin po natin once na dumating ito by 2024, 2025, 2026. Ay i-deploy na po natin ang mga barko natin dyan sa West Philippine Sea at sa paligid po ng ating bansa, archipelago. Parte po ito ng ating archipelagic defense concept. General, yung po bang proposal na sa resupply mission ay gumamit tayo ng mas malalaking barko nang hindi tayo kinakayang-kayanan ng mga malalaking barko ng China, ano po ang inyong damdamin doon? Pwede rin po yun. That's a possibility. Pero nakita ko po yung logistical problems noon. No? Dahil hindi nga po makapasok yung mga malalaking barko. So malayo pa lang ay kailangan nang i-ferry yung mga supplies back and forth. So medyo mas mahirap po yun. Sa logistical aspect nun, ano? Opo. Kaya nga po maliliit lang yung ginagamit natin. Hindi makakadikit, hindi makakalapit dun sa Sierra Madre. Yes, tama po yun. Opo. Mabalikan ko lang po yung experience ninyo. Hindi ba yung instinct po ng isang sundalo kapag ikay inaatake,
Hindi ba pumasok sa isip nyong bomba, hindi kaya natin ng tubig to mga busit na to? Parang ganun. Oo. In fact, naisip natin yun. But yung Unaiza May po, wala siyang water cannon. Water cannon. Oo. Ang mayroong water cannon yung ating mga Coast Guard vessels. But kahit na po binobomba tayo, hindi tayo nagre-retaliate. Dahil nga po, dun sa international laws, bawal naman po yun gamitin against another vessel. Unless nasusunog yung vessel na yun. No? Yun naman ang Yun po yung purpose ng nun. water cannon. Pang patay ng sunog. Pero ito'y ginagamit pangharas at para makapinsala. Sabi nyo bawal yun. Sa international law. Ano hon dapat nating saan ba tayo dapat pang maghain ng reklamo dahil diyan sunod-sunod na yung water cannoning incident na yan? Alam niyo po lahat ng mga insidenteng ganyan na nagko-complain po tayo. You always file a complaint. No? At ganun lang po yung ginagawa natin, no? Para mag-file up yung complaint. At sana ay mapansin naman ito. No? Yun nga pong 2016 arbitral ruling kung saan sinabi na illegal yung 9-dash line nila ay hindi pinirespeto ng China. Galing po sa kanilang bibig mismo na they do not recognize the 2016 arbitral ruling. Nag-report na po ba kayo sa sa ating Commander-in-Chief, sa Presidente? Opo. Report ko na po yung nangyari. At natutuwa ang Pangulo natin na yun nga po na nakarating tayo sa BRP Sierra Madre at naiparating natin yung kanyang Christmas greetings. Pati na rin po yung regalo ng Pangulo natin sa mga sundalo. Tuwang-tuwa po yung mga sundalo. Pero doon po sa incident na kayo mismo ay nabiktima ng water cannoning, ano po ang naging direktiba sa inyo ng ating Presidente? Well, yun nga po. In the next days ay pag-uusapan po namin ito ng Secretary of National Defense at yung staff po ng AFP. Titignan po natin kung paano natin maresolba ito. No? Opo. Okay. Ang international community, ang iba't ibang bansa ay grabe ang pagkondina sa ganitong mga pangyayari. Ang karaniwan hong iniisip ng isang pangkaraniwang mamamayan humingi na kaya tayo ng tulong sa Amerika, sa Japan, sa at samahan tayo na magpatrolya diyan sa West Philippine Sea. Yun ho ba isa sa mga option at posible ho ba yun, General? Yes, in fact, nagawa na po natin yun. Nag-joint sale tayo kasama po ang Estados Unidos. And then, right after that, nag-joint sale rin tayo with Australia. At marami pong mga bansa ang nagbigay ng kanilang hayag na gusto nilang sumali dun sa joint sale natin. Kasama na po dyan yung Japan, yung France, yung United Kingdom, Canada, New Zealand, at marami pang ibang bansa. Opo, pero isang pangyayari lang yon. Yung kung ang tanong ho ay yung pwede bang ang mga sundalo ng Amerika o mga ng Japan o ng Australia at kanilang mga barko ay kasama ng Pilipinas na magpatrol na dyan, yung talaga hong nakaposisyon na dyan, maghahatid ng supply at iba pa. Pwede ho ba yun? Posible rin po yun. Posible yun. But sa ngayon ay sa nakikita natin, hindi pa naman kailangan. No? So, but yun po yung ginagawa natin, yung joint sale. At dinadaanan po natin yung Sierra Madre at yung Ayungin Shoal at yung iba pang mga features na ino-occupy po ng Pilipinas. Doon po sa last question ko na lang po, General, sa consistency po ng mga kilos ng China sa pangharas po sa atin, sa pambubuli po sa atin diyan po sa West Philippine Sea, nakikita niyo po ba na if worst comes to worst, darating ito sa sitwasyon na may giyera ang Pilipinas versus China? Naku, wag naman po sana. Wag naman po sana, Katunying. Talagang yan po ang hindi natin gustong mangyari. Kaya nga po sa parte natin, talagang full tolerance
no? Ang extreme tolerance pa nga ang Extreme. ginagawa natin. Oo. Dahil hindi po pwedeng magkagera tayo dyan sa area na yan. Lugi po ang lahat, no? Hindi lang po ang Pilipinas, China, lugi na rin dahil meron po tayong Mutual Defense Treaty with the United States. Kapag tayo ay inattack, no? Armed attack, ay kinakailangan tumulong ang United States of America. Walang winner sa talaga. digmaan. Tama. Tama po yan. Tsagain natin. But ang ganda nung sinabi nyo kanina, parang sa squatter lang yan kumbatsero. Sabi na squatter, yung kung sino nakatira doon sa bakanting lupa. Oo. Yun ang may-ari. Kung sino ang may actual possession. Kaya tama kayo, dapat mas maraming Pilipino ang presence ng Pilipino, sundalo man o hindi, ang nandidiyan. Pero ini-encourage nyo ba ang civilian, General, na... Yes. Yes, in fact, yung mga fisher folks po natin, mga fishermen, ini-encourage namin na pumunta doon. Sa Ayungin Shoal, Baho de Masinloc. Kasi atin yan. I mean, these are part of our exclusive economic zone. Dapat tayo ang nag-exploit ng natural resources dyan, hindi sila. Opo. Sir Chief, maraming salamat. Thank you. Maraming salamat, Katunying at Ka Jerry. Balik tayo sa toilet seat. Thank you. salamat po. AFP Chief, Salamat. General Romeo Browner. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Magbabalik pa rin ang ACS Balita, alas 6:27 ang ating oras. Is brought to you by Balita. Balikan natin ang ulo ng ating mga balita, ACS Balita. Presyo ng produktong petrolyo nakaambang bumaba ng mahigit piso kada litro bukas. 3,000 Bulakenyo na kinabang sa bawat buhay mahalagang serbisyo caravan ng Pagcor. Pass-through fee sa lahat ng food delivery truck pinag-aaralan ng NEDA na tanggalin na. Pangulong Marcos umalma sa panibagong pag-atake ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pag-ibig contributions tataas simula sa Enero. 300 pang inmates mula Bilibid sa Muntinlupa inilipat sa Iwahig sa Palawan. Sa ating mga balita, inaasahan ng mahigit pisong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Sa pagtaya ng mga oil players, ang rollback sa gasolina ay maring 160 hanggang 180. Samantalang sa diesel ay 170 to 195. At halos 1.50 naman ang pwedeng ibaba ng presyo ng gas o kerosene. Ayon kay Direktor Rino Abad ng Department of Energy, ang mababang presyo ay maaaring magpatuloy hanggang sa unang bahagi ng susunod na taon, maliban kung may susulpot na geopolitical issue na maaaring makaapekto sa bago-bagong presyo ng crudo sa world market. O kaya alam nyo na gagawin nyo, ha? Pa one port lang muna. Yan. Huwag munang magpo-full tank dahil pababa ang presyo natin ngayon. Sabi ni John. Bossing, pakarga na tayo. Bakit? May rollback bukas eh. Baliktad. May kasosyo kaya ang gas station. Happy ang nasa 3,000 Bulakenyo nang ilunsad sa lalawigan ng Bulacan ang bawat buhay mahalaga serbisyo caravan ng Pagcor. Wow. Ayon kay Pagcor Chairman at CEO Al Tenco, naglaan sila ng 50 milyong piso para sa caravan at saklaw nito ang educational grants para sa 2,000 estudyante. Uy! 45 sari-sari store livelihood packages, 4,500 na bicycle units, Aba, at 5,000 pisong halaga naman ng hospital equipment para sa Bulacan Medical Center. Namigay din ng Pagcor ng mga wheelchair, gamot, food packs, reading glasses at tungkod para sa mga senior citizen. Bukod sa 2 araw na media
medical at dental consultations. Sinabi ni Tengco na ang karaban ay nakabatay sa pangako ng Pangulong Bongbong Marcos na ilapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga lokal na komunidad at ito ang kauna-unahang karaban sa ilalim ng kanyang pamumuno. Pagkatapos daw po sa Bulacan, lilibot ang karaban sa iba pang lalawigan para ipagpatuloy ang pamimigay ng mahalagang serbisyo, tulong medikal at livelihood kada ikatlong buwan, bahagi ng major corporate social responsibility initiatives ng PAGCOR. Thank you, PAGCOR! Ninong Altenco. Wala ba tayong chips ng kasino dyan? Alas 6:34 ang ating oras, na imbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Pinag-aaralan ng pamahalaan ng posibilidad na ilibre na sa toll fee ang mga food delivery truck. Ayon kay NEDA Undersecretary Rosemary Edelion, naghahanap ng paraan ng gobyerno upang maibaba ang presyo ng pagkain na siyang nagpapataas sa inflation. Yan, galing yan. Noong Setyembre, sinuspinde ng Pangulo ang pangongolekta ng pass-through fees sa mga delivery truck na dumadaan sa national roads at iba pang kalsada na di pinagawa ng mga LGUs. Bumilis sa 6.1% ang inflation sa bansa noong Setyembre dahil sa pagtaas ng presyo ng mga pagkain. 6:35 ng umaga, Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Mata na ka mo, gising na. Giniit ng Pangulong Bongbong Marcos na lalo lang pinalakas ng pagiging agresibo ng China ang determinasyon ng Pilipinas na ipagtanggol ang soberenya nito. Nanindigan si Pangulong Marcos na nasa exclusive economic zone ng bansa ang Ayungin at Scarborough Shoal, kung saan nangyari ang panibagong water cannon attacks ng China sa tropa ng AFP, Coast Guard at BIFAR. Ayon sa Pangulo, walang batayan at labag sa international law ang anumang foreign claim sa bahura dahil Pilipinas lang ang may lehitimong karapatan dito. Sinabi ng Pangulo ang ganito: "The aggression and provocations perpetrated by the China Coast Guard and their Chinese maritime militia against our vessels and personnel over the weekend." Ang pambubuli ng China nitong weekend have only further steeled our determination, ay lalo lamang nagpatatag ng ating determinasyon to defend na ipagtanggol and protect at protektahan our nation's sovereignty, sovereign rights and jurisdiction in the West Philippine Sea. Ayun. Yan po ang matigas na pahayag na siguro ito nung nag-report magaling na ba si gumaling BBM? na kahapon, kumbatyero. Kaya nakapagsalita na ng ganyan. Nag-report sa kanya si General Browner. Ito. Habang basang-basa pa si General Browner. Siguro, sabi ni General Browner, sir, basa pa yung... basa pa ako, tumutulo pa eh. I'm soaking wet. Yun because I was water cannoned by the Chinese. Matindi ha. Yan po ang statement ng Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo, ito mabigat na statement na to. Kung medyo may pakiramdam lang yung China, ay baka kung may pakiramdam. May pakiramdam. May mga panawagan na nga na palayasin na dito yung ambassador nila. Hahantong kaya tayo ron? Abangan. Nangangamba ang security expert na si Professor Romel Banlawi na mauwi sa pag-aresto ng China Coast Guard ang pambubuli nito sa mga Pinoy. Ito'y sa harap ng agresibong pagkilos ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, na ang pinakabago nga ay ang kahapon ng bombahin ng water cannon ang mga barko ng Pilipinas na maghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, na hindi nila alam ay sakay pala noon ang dinugtong ko na lang to. Dahil hindi nila alam na ang sakay pala nung barko ay ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Sabi din ni General Browner kanina, kung alam ng China na siya ay sakay noon, baka nag-iba yung behavior. Baka hindi natin alam kung baka bait-baitan to. Baka bait-baitan o baka lalong pwede natindihan rin ang kanilang pag-atake. Pwede rin. Ipatutupad na ng Pag-ibig Fund ang taas kontribusyon sa kanilang mga miyembro sa Enero ng susunod na taon, matapos itong maudlot ng ilang taon. Ayon kay Pag-ibig CEO Marilyn Acosta, hinihintay na lang nila ang go signal mula kay Pangulong Bongbong Marcos para sa contribution hike. Sa iba pang balita, inilipat ng Bureau of Corrections sa 300 preso mula sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa patungong Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan.
Bahagi ito ng decongestion program ni Bucor Director General Gregorio Katapang. Sinabi ni Katapang na mahigit 2,000 preso mula sa NBP at Correctional Institute for Women sa Mandaluyong ang nailipat ng piitan. Target ng Bucor na mabakante sa mga preso ang Bilibid pagsapit ng 2028 dahil gagawin itong government hub. Susunod! Tito Boy! Gaano ba kadami ang kailangang angkating bigas ng Pilipinas na naman? At Quezon City, naka-red alert. Bakit? Para saan? Para saan? Sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:39 ang ating oras. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, matikit at malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. ACS Balita! Si Senate President Juan Miguel Zubiri pala kumbatsero ang mismong nananawagan na palayasin na yung ambassador ng China dito sa atin, sa ganun, Pilipinas. Ganun? Oo, at Ano meron sabi niya? siyang sinabi, ganito po ang sinabi ng ating Senate President. Hi! Ako! Urge! Humihikayat. I urge the President Hinihikayat ko ang Pangulo to send the current Chinese ambassador home. na pauwiin ang kasalukuyang embahador ng China sa Ay. Pilipinas. He! Siya, lalaki. Pag she, babae. Babae. Eto, dahil lalaki nga yung Chinese ambassador, he Siya, lalaki, has done nothing ay walang ginawa to address the continued attacks para harapin ang tuloy-tuloy na pag-atake of his government ng kanyang pamahalaan on our troops sa ating mga tropa and on our people. at sa ating mga mamamayan. Wala bang Yung panawagan na ni Senate President Zubiri sa Pangulo. Palayasin na Palayasin ang na. Chinese ambassador. Tingnan natin kung anong magiging tugon dyan ng Pangulo. Merong isang actually narinig ko na dati yung isang school of thought diyan, kumbachero. Sabi niya, alam niyo ba kung gaano katindi away ng China sa kanang Amerika? Sabi ko, sabi ko na, pinauwi ba ng China ng US yung ambassador nila na nandun sa Washington? Hindi, sabi ko. Yun, sabi niya. Yung ambassador ng Amerika sa China. Nandun din. Nandun pa rin. Ibig sabihin, Nasa Beijing pa rin? Nasa Beijing pa din. Namamasyal sa Great Wall? Sa Great Wall. Sa Tiananmen Square. Doon din. Panginoon, Kumbaga, ang school of thought doon, huwag kang masyado mainit. Kasi wag padaskol-daskol. Huwag kang padaskol. Bagamat masama ang loob natin sa pinagagagawa ng China, kailangan ikaw pa rin yung bigger person dito. Yun ang kasi ang ambassador kasi, yung ambassadorial post, yan ang daan ng komunikasyon. Yes. Pag pinutol mo na ang komunikasyon, nilagot mo na rin ang relasyon. Ayan. Parang magjowa na ayaw na. Para sinabi, ayawan na. Yun. Tingnan natin. Kaya nga may ibang ang sinasabi nung isang nagsalita diyan. May komplikasyon yan. May komplikasyon. Hindi parang mga batang nag-aaway lang may yan. matinding implikasyon May yan. implikasyon. Yun. Samantala, ano ba naman ang kalagayan na ng panahon para ng kalagayan ng kalusugan ng Pangulo para magdesisyon sa panawagang ito ni Senate President Zubiri? Ayan po ay paglilingkod. Ngayon na. At galit na siya. Sige. Naka-recover na Ayun. sa COVID-19 si Pangulong Bongbong Marcos. Ayan. Ayon po sa Malacanang, tapos na ang 5 araw na isolation ni PBBM at
at wala na rin itong ubo, wala na ring nasal congestion at lagnat. Ngunit pinapayuhan pa rin itong magsuot ng face mask sa loob ng 10 araw sa kanyang mga public engagement. Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 7 ng umaga, kailangan daw po makapag-import ang bansa ng hanggang kalahating milyong metriko tonelada ng bigas bago ang March 2024 para bumaba ang presyo nito sa lokal na merkado. Ayon kay Orly Manuntag, co-founder ng PH Rice Industry Stakeholders Movement, kailangan makapag-angkat ang gobyerno para mapataas ang supply ng bigas sa lokal na merkado dahil tapos na ang anihan at kung may anihin pa sa Pebrero ay kakaunti lamang ito. Teka muna, ka-Orly, hindi ba't ang mahal nga ng presyo ng bigas sa world market? Pagka binili mo ng mahal yan, mahal din ang benta rito niyan. Mahal din ang pasok niyan. Mahal din yan. So kulang daw ba tayo? Kaya nga ang tanong, tama ka, kung yun ang pinakatamang tanungin. Na itanong, kulang ba tayo ng bigas? Pagka sinabing sinasabi na hanggang first quarter okay supply tayo natin. Hindi ba yun naman ang law of supply and demand? Pag maganda ang supply, hindi tataas ang presyo niyan. Hindi tataas ang presyo. Nagtataka tayo. Conditioning na naman yan. Yan ang ginagawa nitong mga taon-taon to. May supply tayo. Bakit sasabihin nyo, mag-angka tayo para bumaba ang presyo? Hindi nga bumababa. Dami nga natin bigas eh. Payamanin natin ang mga dayuhang magsasaka. Yun, ang pinakamaganda. Payamanin na natin sila. 10 minuto na lang, alas 7 na. Itinaas ng Quezon City Government sa Red Alert ang kanilang warning system sa COVID-19. Kasunod ng pagtaas ng kaso noong nakaraang linggo. Iniugnay ni QC Mayor Joy Belmonte ang pagtaas ng COVID-19 sa get-togethers at mga Christmas party at pag-aalis ng requirement sa pagsusuot ng face mask. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. 5 minuto na lang, alas 7 na. Nagtatanong dito kung Bachero, hindi ko lang alam kung legit ito sa legit ating yung tao at saka yung Facebook yung YouTube question. Sabi niya, ni Minay ang pangalan niya. Si Good Minay. morning po. Ano po balita sa Christmas convoy? Hindi ko makontak yung anak kong reporter. Sabi po bumalik ng Palawan, ba't di ko makontak? Sabi niya gano'n. Ayun ho ang report. Bumalik sila dahil nga binubuntutan ng mga Chinese Coast Guard. At ang sabi nga ni General Browner kanina, mabuti. Na may mga ganun ang naging desisyon nila na bumalik na lang. Dahil yun lang alon na nalilikha ng isang malaking barko. Ay, nako. Tatabi ka ron na isang maliit. Totoo. Mayayanig ka. Na-imagine niyo po ba yun? Tapos bobombahin ka pa ng water cannon. Yun ang matindi. Mabuti nga ang panahon kahapon nakisama eh. Maganda ang Nakisama, panahon. Try nga natin, Yuel, yung mga taga-atin ito, makibalita tayo. At ito, may naghahanap ng anak na reporter. Sabi nitong si Mr. Jalomtang, Shawan, ang pagpapauwi daw ng ambassador ng China, that means talaga away na. Marami tayong mga negosyo, big importer at gagamitin natin at pagkain galing China. Kung ban na China, cannot sell and export to Philippines. Yun, isa sa mga implikasyon. Malaki implikasyon. Kaya nga ito, hindi dapat na lalo at si Senator Subiri, hindi naman kung sino lang yan eh. Kung katulad natin la taga-buyo lang eh. Sige. Sige, hawakas na nga. Okay lang yun. Pero kapag mataas na official ng pamahalaan. Sa hierarchy nga po, sa succession nga po ng mga pinuno ng bansa, pangatlo po siya eh. Kaya po ang plaka ng protocol plate po niya, number 3. Pag Senate President ka at bumuka ang bibig mo at sinabi mong palayasin na
Chinese ambassador na yan, mabigat meron yun. pong implikasyong malaki yun. Ito, sabi ni Joan Pabigo, Zubiri is very irresponsible. Ayan na. Did he not think that China can also expel our ambassador? What will happen to our OFWs if there's no representation or someone to look after them? Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Sigurado kung Batchero alam na ngayon dahil naisahing papawid na ng 2x2. Malamang alam na ngayon ng China na ang sakay pala ng barkong kanilang binomba ng tubig ang AFP chief. Isip-isipin mo. Malamang alam na nila ngayon yan. Kung alam na nila ngayon, siguro meron silang statement na bago. At magagaling na. Mula nung matutong mag-English itong mga Chinese. ang gagaling gumawa ng spin sa mga istorya. Diba? Isip-isipin mo ang spin nila dito, sila daw yung binangga nung saka naman at nagpunta ron kung hindi nagpunta ron, hindi mangyayari daw yung ganyan. Isipin ninyo. Samantalang klarong-klaro, alam niyo po ito pong pinag-uusapang lugar kung saan na kanyon ng tubig. Sina General Browner. Pilipinas po talaga. Nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang bihira. Kaya nga dapat tayo rin ang maglabas ng mabigat na statement dito. Nagulat nga ho kami mga kababayan nung sabihin ni General Browner na siya mismo ang sakay ng barko. Ang pangalan ng kumbatsero ay Unay sa May 1. Unay sa May 1. Kaya nga gusto ho naming makita. Sana kung nakapagpakita ng video o ng larawan si General Browner na siya ay basang-basa pa dahil sa sila ay binomba ng tubig. Tsaka siya mag-issue ng statement. Hi! Hello! Diba? Kumusta mo yung mga kaibigan? Ito po ang aking karanasan. Tandang-tanda ko pa, Kuya Jerry. Ako'y sakay ng barko, Unay sa May 1. Unay sa May 1. Para magdala ng supply, pagkain, kailangan, tubig, inumin tubig ng mga kaawa-awa nating sundalo. Yeah. Pero meron pong nangaharang, meron pumipigil sa aming misyong ito. Hanggang nakarinig na lang kami ng isang kalabog. Binangga na pala ang aming bapor, ng mas malaking bapor. At nasundan po ito ng lumalagasla, sumasagitsit na tubig. Kaya po ako'y basang-basa ngayon. Di ba, General? No? Pag nakita ng mga tao... maliit lang yung vapor na yun eh. Liit. Pagka pakita nga uli natin, mga taga-HTV, makita lang natin kung gaano kalaki itong yung Chinese Coast Guard Ship 21556. Ayan, no? Ayan yung sa malayo. Sa malayo kasi. No? Mamaya may mga ano pa yan. Yan ang... yan po ang karanasan ng mga... Isip-isipin nyo Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Siya mismo nakaranas ng ganyang pangaharas sa atin. Sa sarili nating teritoryo.
Yun. Ayan, oh. Ayun, kumbachero. Yan mismo yun. Oo, tingnan nyo naman, oh. Doon lang sa water cannon, parang kaya nang pataubin yung yung sinasakyan nila General Browner. Pero ito lang kaya yung sinasakay na General Browner, baka hindi naman yun mismo. Yan yun. Ito? Oo. Sigurado ka, yun. Mukhang bangka lang namin sa San Mariano. Ito. Yan. Ito mismo. Yan. Ito mismo. Bangka sa San Mariano. Bakit may bangka ba doon? Sa likod ng bahay namin, may ilog sa sapa. Sa ilog na patay eh. Ayan, oh. Ay, nako, talaga naman. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Oy, Mayor Wes Gatchalian. Mayor, magandang umaga po sa inyo at maraming salamat sa inyong pagtutok sa amin, Mayor. At magandang umaga. Nakatutok ba si Mayor? Oo, si Mayor Wes Gatchalian. Ayan. At magandang umaga rin kay Ninong Dong Tolentino. Ninong Dong, magandang morning. Ninong Dong, si Ka Jerry Labasan din, kumbachero, ay lagi din daw siyang nakatutok. At binabati lang natin ng happy birthday ang mga nagbe-birthday na sina Yusek Jojo Gakal, Jokax, Yusek, Bok, happy birthday. Dating Inspector, ano tawag doon? General ng Armed Forces of the Philippines. Matindi pala. Happy birthday. Investigador. Yes, siya yung dating investigador. Tsaka si Bok Dennis Basngi Bangis. Binabati kayong lahat ng PMA Maringal Class of 1988. Yan siguro kailangan natin, kumbachero. Yung may bangis. May bangis. Para hindi tayo nabubuli. Oras po natin, Kapopoy, 8 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 11 ng Desyembre 2023. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pambubuli ng China Coast Guard sa West Philippine Sea, nasaksihan mismo, naranasan mismo. Yan. In person ni Chief of Staff General Romeo Browner. Christmas convoy ng atin movement sa West Philippine Sea, pinaghandaan ng China Coast Guard kaya nag-U-turn na. Panibagong pag-atake ng China nagpatibay sa gobyerno para ipagtanggol ang West Philippine Sea ayon sa Pangulo. Pangulong Bongbong Marcos magaling na sa COVID-19, biyaheng Iloilo ngayon. Singil sa kuryente, bababa ngayong buwan. Presyo ng mga produktong petrolyo meron ding rollback. Divisoria, dinagsa ng mga mamimili 2 linggo bago ang Pasko. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Alas 7:10 ang ating oras. Sa detalye ng mga balita, personal na nasaksihan at naranasan ni AFP Chief General Romeo Browner ang pambobomba ng tubig at pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ni Browner sa DZRH na ilang beses tinangkang harangin at banggain ng China Coast Guard ang sinasakyan niyang unay sa May 1 na nagsagawa ng resupply mission. Galit ang kanyang naramdaman sa ginawa ng China at sinadyang hindi ipaalam na siya ang sakay ng barko dahil sa posibilidad na mabago ang taktika ng Chinese Coast Guard. Si Browner ang kauna-unahang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na nakapunta at nakatungtong sa BRP Sierra Madre at nakisalo sa mga sundalong Pilipino doon.
naranasan ko first hand kung ano yung ginagawang pambubuli ng China. Hindi lang po water cannon. Ilang beses kami kinat. No, yung paglayag namin na gano'n, ilang beses kinat dun sa harap ng Chinese militia at ng Chinese Coast Guard. At yun nga po, binangga po tayo. No? Binangga tayo ng Chinese Coast Guard. Naglabas sila ng press statement nila na tayo daw ang bumunggo sa kanila. Imposible po yun kasi napakaliit ng Unaizami, ang lalaki nila. Marami hong mga Chinese Coast Guard doon, pero mas maraming Chinese militia. So ang tumutok sa amin, 2 Chinese Coast Guard at 3 Chinese militia. Yun. Si AFP Chief General Romeo Browner. Samantala, ang Pangulo ay may ipinalabas na kautusan. Alamin na may kinalaman dito sa West Philippine Sea. Alamin natin ang update mula sa Palasyo ng Malacanang. RH14, Let Narciso. Kami Let! Jerry Anthony, hindi titiklop ang Pilipinas sa kabila ng magkakasunod na panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea nitong nagdaang weekend. Kaya naman ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Uniformed Services, ituloy pa rin ang mga misyon sa West Philippine Sea. Pero nagbilin ang Pangulo na isaalang-alang ang kaligtasan ng kanilang personnel. Tiniyak ng Chief Executive ang buong suporta sa service members. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi rin tumitigil ang kanyang komunikasyon sa liderato ng National Security at Defense Department. Nanindigan ang Presidente na ang Pilipinas lamang ang may lehitimong karapatan o legal na batayan na mag-operate saan man sa West Philippine Sea. Binigyang diin ni PBBM na ang agresibong aksyon ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia ay lalo lamang nagpatindi sa determinasyon ng bansa na ipagtanggol ang soberenya, sovereign rights at jurisdiction sa West Philippine Sea. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you so much, RH14, Let Narciso. Samantala, pinagandaan ng China ang pagpasok ng civilian vessels na magsasagawa ng Christmas convoy sa West Philippine Sea. Ito ang sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner sa DZRH matapos buntutan ng Chinese vessels ang primary vessel ng atin ito coalition. Sa kauna-unahang pagkakataon umano ay nasa mahigit 100 Chinese vessels ang nasa lugar para bantayan ang convoy. Kaya dumami po yung mga barko doon dahil naghahanda rin sila doon sa ating Christmas convoy. Yun nga po na i-announce na dadaan doon sa Ayungin Shoal yung Christmas convoy natin. Kaya naghanda sila. For the first time nakita namin halos mahigit 100 na mga Chinese vessels ang nandun sa area. Pinaghahandaan po nila yung ating Christmas convoy. Ang tinig ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner. Alas 7:14 ang ating oras. Samantala, hinikayat din ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner ang mas maraming Pilipino na pumunta sa West Philippine Sea upang mas maipaglaban ang soberenya ng bansa. Paliwanag ni Browner, ipinapakita ng China sa mga Pilipino na kontrolado nila ang Baho de Masinloc dahil sa dami ng Chinese vessels na naroon sa lugar. Na dapat po mas marami tayong mga Pilipino ang pumunta dun sa West Philippine Sea. Parati ko pong sinasabi na the name of the game is physical presence, effective presence in the area. Kung sino po yung nandyan, siya ang may control ng area. AFP Chief General Romeo Browner. Umalma ang Pangulong Bongbong Marcos sa magkasunod na pagkanyo ng tubig ng China sa mga tropa ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na lalo pang pinalakas ng pagiging agresibo ng China ang determinasyon ng Pilipinas na ipagtanggol ang soberenya nito sa teritoryo. Nanindigan ng Pangulo na nasa exclusive economic zone ng bansa ang Ayungin at Scarborough Shoal kung saan nangyari ang pag-atake ng China. Ayon pa sa Pangulo, walang batayan at labag sa international law ang anumang foreign claim sa bahura dahil Pilipinas lang ang may lehitimong karapatan sa mga ito. Magaling na sa COVID-19 si Pangulong Bongbong Marcos at tapos na rin ang kanyang 5 araw na isolation. Pinagsusot na lamang ng face mask ng kanyang doktor ang Pangulo sa mga isasagawa nitong public engagement sa loob ng 10 araw. Biyahing Pasig City sa Iloilo ang Pangulo para pangunahan ang distribusyon ng titulo ng lupa
sa mga magsasaka at pagbubukas ng 18th National Scout Jamboree ngayong araw. Sinabi ni Agrarian Reforms Undersecretary Jessry Palmares na mahigit sa 2,000 Certificates of Land Ownership Awards ang ipamamahagi ng Pangulo sa mga agrarian reform beneficiaries mula sa Panay Island. Good news sa mga consumer, may inaasahang rollback sa presyo ng kuryente ngayong buwan. Ayon kay Manong Joe Saldarriaga ng Meralco, may nakikita silang malaking pagbaba sa overall electricity rate sa December billing. Paliwanag ni Saldarriaga, may pagbaba sa presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market o WESM dahil sa minimal outages ng mga power plant bukod sa bumababa ang demand kapag lumalamig ang panahon. Batay sa pagtaya ng Meralco, nasa mahigit 50 sentimos bawat kilowatt hour ang maaaring maging rollback kahit hindi pa pinal ang mga input ng presyo. Posibleng i-anunsyo bukas ng Meralco ang aktual na halagang itatapyas sa singil sa kuryente. Samantala, isa pang good news, inaasahan din po ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas na mahigit piso. Big time yan. Big time to, mahigit piso bawat litro. Susunod! Tito po! Sino itong aktres na nanggigigil daw sa kanyang biyanan? Gigil na gigil sa kanyang biyanan dahil iminamarites siya. Ganun. Parang nahuhulaan ko yan. Aktres na nanggigigil sa kanyang biyanan na marites. Nako. Sino to? At sino naman itong manugang na ichinichismis ng kanyang biyanan? Manugang naman yan. Manugang naman to. Binalitan mo lang. Hindi, meron dito. Hepe ng pulisya ng isang bayan sa Misamis. Nako po. Ano? Na videohan. Nako. Laseng na laseng. Nako. At may hawak ng barel. Nanutok sa mga namamasyal sa plaza, sa kanilang plaza. Ay, matindi naman si Hepe. Matindi itong si Hepe. At nang ireklamo nung mga nagre-reklamo, nung mga nahintakutan, nagpunta sa pulisya. Nakita ng mga pulis doon, si Hepe namin yan eh. Si Hepe. Atay, nako po. Yan ang ginagawa. Nagagawa ng alak. Ayan. Sa isang minsay maginoong opisyal. May aksyon na dyan ang PNP leadership. At nang yan, sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. alas 7:19 ang ating oras. This time muna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Kasado na ang malakihang tapyas presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Ayon sa mga sources sa oil industry, posibleng maglaro sa 180 hanggang 2 pesos ang rollback sa kada litro ng diesel. Ang gasolina naman ay 160 to 190 ang posibleng maging rollback, samantalang 140 hanggang 160 sa kerosene o gas. Ang nakaambang big time oil price rollback ay resulta ng umiinang fuel demand sa buong mundo. Dinagsa ng mga mamimili ang Divisoria noong weekend, 2 linggo bago ang Pasko. Marami ang mga nagpunta sa Divisoria ay naghahabol na makabili ng mga murang panregalo sa kanilang mga inaanak. Waring hindi natakot ang mga tao sa banta ng COVID-19, kaya kahit maraming tao ay sumugod sa Divisoria na kilala sa mga murang bilihin. May paalala naman ang Manila LGU at ang Manila Police District na iwasang magdala ng mga bata at ingatan ang kanilang cellphone at dalang pera dahil sa naglipa ng mga snatcher. Napag-uusapan ng mga palengke, presyuhan. Alamin natin ang sitwasyon sa Kalentong Public Market. Kalentong. Ano ba ang sitwasyon lalo na ng presyo ng gulay? Yan. RH52, Edniel Parosa. Kami na Edniel! Kabunying, ka Jerry, isinisi ng mga tindero ng gulay ng Mandaluyong Public Market dito sa Kalentong sa mga biyahero ang mataas na presyo nito gaya ng inihahangal ng agricultural group na Sinag. Ayon sa Felix Toll, sa palengking kalahating Mandaluyong at iba'y sakop ng Maynila, hindi stable ang kuha nila ng gulay. Nakadepende kasi umano sa presyo ng kanilang pinagkukunan taga-deliver. Ang kanilang bentahang pinapatungan lamang nila ng 5 hanggang 10 piso bawat o depende sa klase. Pero kahit ganun lang ang kanilang patong, ang repolyo na 5 to 8 pesos na lamang sa Cordillera o sa Benguet.
Batay sa impormasyong inilabas ni Sinag Chero Sendoso, ibinibenta ng 30 pesos sa Mandaluyong. Ang carrots naman at 25 to 30 pesos sa bundok. 50 to 80 pesos dito. At ang kamatis na may mga napaunat ng oversupply hanggang sa Biskaya ay at 8 to 10 pesos ang farm gate price. Batay sa Sinag, ibinibenta ng 28 pesos kada kilo dito sa Kalentong. Konti ng hiwalay na tindahang pag-aari ng isang ating si Judith. Mas mahal ang kuha nila dahil wala naman silang inaalagaang suki. Kaya kumpara sa iba, ay mahal na ang 30 pesos na repolyo. Dito kay ating Judith, 60 ang kada kilo nito. Pinangangambahan sabi ng mga maninda, posible pang tumaas ng presyo ng gulay habang papalapit ang Kapaskuhan. Magkano daw magkano daw sa Benguet yung repolyo halimbawa? Ang repolyo, ang info ni Sinag Chairman Rosendo, 8 pesos to 10 pesos. Ang 5 pesos to 8 pesos ang farm gate price. At ang bagsak dito, ang benta sa mga household, ang pwede ng retail ay 30 pesos to 60 pesos. Dito yan sa Mandaluyong. Kasi ang layo ng Benguet eh. Ang layo ng biyahe niyan eh. Dapat siguro malaman natin ano ba yung rule of thumb pagdating sa presyuhan ng gulay. Kasi hindi naman tatakbo mag-isa dito yung repolyo eh. Correct. May talagang may middleman. Kaya lang ang binabanggit nga Anthony, ang agricultural group ay dapat silipin ito ng mga lokal na pamahalaan dahil baka masyadong mataas ang retail price ng mga ito dahil nga doon sa monitoring ng independent ng agricultural group na nabanggit Anthony. Kaya nga, yun ang dapat nating malaman kung ano ba yung mahal. Ano ba yung mahal? Kasi pagka ang presyo sa farm gate ay for example, nabanggit mo 5 to 8 pesos yung repolyo, kumbachero. Sabihin, pag nando ka sa bukid. Pag nasa bukid ka at ang gusto ng mamimili dito sa Maynila, 20 pesos lang dapat yan kasi 8 pesos lang nabili yan. Anong batayan nun? Kasi may tracking, bago pala sa bukid, pupunta pa yan dun sa may La Trinidad. Kumbachero, napunta ka na ba doon? Sa Bagsakan. Sa Bagsakan, La Trinidad. Benguet. Kasi yung ibang gulay dyan, galing sa Atok, Benguet, galing kung saan malalayo pa yan, darating ngayon sa Bagsakan. Pagdating sa Bagsakan, magiging 15 pesos na yan. Ngayon, from La Trinidad, Benguet, bibiyahe yan mula dyan sa La Trinidad hanggang dyan sa Kalentong. Layo nun. Kaya nga ang tanong natin, baka naman kasi ang ipinapalitaw natin sa ating mga kababayan kung ano presyo sa farm gate, dapat dikit na dikit ba? Hindi ganon. Hindi ganon. Baka naman pinalilitaw, ginagalit natin ang ating mga kababayan sa pamamagitan pinapaasa natin ng mababang presyo. Hindi naman talaga ganon ang totoong buhay. Kaya nga ang dapat nating malaman, ano ba ang rule of thumb? Halimbawa, kung nakuha ba sa farm gate ng 10 piso, magkano dapat ang benta sa retail sa Metro Manila? Dapat ba 20 pesos lang? O 30 pesos lang? Dapat gano'n ang paliwanag ng mga nakakaintindi dyan. Dapat, sabi nga ng Sinag, ay gumawa itong mga LGU ng mag-draft man lang ng plano para maiwasan yung pagkasayang ng gulay dahil alam natin doon sa ilang mga reports natin last week, sa kamatis pa lamang ay mayroon ng oversupply. Di nga lang pagdating pala dito ay may gano'n ng palang tamang presyuhan o bentahan ito. At masasayang kung hindi gagawa ng plano itong LGUs para maiparating yung kanilang mga supply doon sa mga lalawigan dito sa tamang presyo na ibinibenta sa mga palengke sa Metro Manila. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, good news, pasok sa top universities ng Quacquarelli Simon ngayong taon ang 5 universidad sa Pilipinas. Kabilang po dito ang University of the Philippines, Ateneo de Manila University, De La Salle University, UST at Mapua University. Nag-improve ang ranking ng UP na nasa pang 231st na pwesto mula sa dating 593. Aba, matindi ang nilundag. Very good. Habang ang bumaba ang ranking ay ang De La Salle mula dating pang 601st ay pumwesto ngayon sa pang 981st. Alas 7:30 ang ating oras, sinibak na sa posisyon ang hepe ng pulisya ng isang bayan sa Misamis Oriental
na naging star sa isang viral video. Wow. Wow, Chief. Star. Iba ka, Sir Chief. Hepe. Star ka. Ito yung video, kumbachero. Itong hepe ng bayan ng Tongabon o Taguloan ay na-videohan na lasing. Naku po. May hawak ng barel at tinutukan ang mga kabataan. Naku po. Na nasa plaza. Na nagkakainan lang sa plaza at namamasyal. Ayun, no? Sa plaza ng bayan ng Taguloan, Misamis Oriental. Nagreklamo ho yung mga kabataan, nagpunta sa pulisya, sa police station ng Taguloan. Nung ipakita yung video, nagulantang, nagitla ang mga pulis. Si Hepe. Nang makita na si Hepe ay isa ng popular, isa ng sikat ngayon. At subject at laman ng isang viral video. Ay may umaawat, ano? Inaawat siguro nung kasamahang pulis. Ito pala ay si Police Captain Enrique Dungog. Enrique Dungog. Ayan. Ang sabi po nitong hepe ng Misamis Oriental Police Provincial Office na ito daw pong si Dungog, si Captain Dungog. Si Captain Dungog ay iniimbestigahan ngayon. Dalukuyang iniimbestigahan pero tinanggal na muna sa kanyang posisyon at meron pang 2 police personnel na idinamay. Ayun. Ayan. Inom. Sige. Ayan, maapektuhan ang karir niyan ngayon. Talaga. Samantala, magtutungo sa Supreme Court ngayong araw ang pamilya ni na SMNI host Lorin Badoy at ka Eric Celis para magain ng petisyon para sa habeas corpus. Ang hakbang na ito ng mga kaanak ni na Celis at Badoy ay kasunod ng kanilang pagkakadetine sa Kamara kaugnay sa issue ng paggastos ni Speaker Martin Romualdez ng 1.8 billion pesos travel expenses sa mga paglalakbay nito. Sina Badoy at Celis ay kakatawanin ni dating presidential spokesman Attorney Harry Roque sa pagpa-file ng habeas corpus petition sa Supreme Court. Masamang balita, natagpuan na po ang pasahero ng bumagsak na Piper plane sa Isabela, ngunit wala na rin po itong buhay. Ayon kay Isabela PDRMO Head Constante Foronda, nakita ng K9 trackers ang bangkay ng babaeng pasahero bandang alas 9:15 ng umaga sa dalisdis ng bundok, 200 meters mula sa binagsakan ng eroplano sa Barangay Casala, San Mariano. Dinala na ang bangkay sa Tactical Operation Group 2 ng sakay ng helicopter ng Air Force at ididiretso ito sa kanyang bayan sa Palanan, Isabela. Una nang nakita ang bangkay ng piloto ng Cessna Piper plane noong December 7. Kinambangan ang engineer ng National Grid Corporation of the Philippines sa South Cotabato habang lulan ito ng kanyang sasakyan kasama ang kanyang pamilya. Ay, sus. Dead on the spot ang biktima na si Engineer Ray Miguel, 48 anyos, habang sugatan at nagpapagaling sa ospital ang kanyang misis. Nangyari ang ambush sa barangay Carpenter Hill kung saan mabilis na nakatakas ang salarin sakay ng motorsiklo. Susunod! Tito Boy! Ano ba susunod natin yan? Sino nga ba? Sino nga ba itong biyanan? Ayan. Na iminamarites ang kanyang manugang. Alam mo ba kung ano iminamarites? Ano? Malakas daw kumain ng gulay. Ganun? Oo, malakas daw kumain. Alam mo kung anong gulay? Ano? Alokbati. Alokbati. Ang sarap yan. Masarap ang alokbati, ha? Masarap yan. Mother, kumakain ka ba ng alokbati? Ayan, nakakasexy. Kaya siguro... Kaya pala sumisexy si Mother. Kaya pala ang sexy nitong si Mother ngayon. Ang laki ng ipinayat, eh. Grabe. Yung chief security natin, gulat na gulat sa kanya, eh. Lahat ng yan sa pagpapatuloy ng 7:34. This time check sa DZRH. Pangunahing balita. 7:39. Pangunahing balita sa showbiz. Yeah. Magandang umaga pala kay Engineer Chito Paz ng Quezon. Engineer Chito Paz, magandang morning. At magandang umaga rin daw, kumbatsero, sabi ni RD Ronald Tan. RD, we miss you, RD. Naimbagabigat po, RD. Opo, RD. Agreeing kayon. Sabi nitong si Jose Narido,
Siya na taong may apelidong Dungog pero wala nang dungog. Sa Bisaya daw, ang ibig sabihin ng dungog ay dangal. Ayun, nako. Ayun na nga. Yung pala Gano'n ibig na nga. sabihin Dahil nun. sa Dahil sa alak, tinan nyo na. Kasoji Jimenez, si Kasoji Jimenez pala at si General Romeo Browner ay mag-squad mate. Squad mate mismo. Si Liza, Gemini 88. si Liza Reyes na napakaganda ng boses ay birthday ngayon. Happy birthday, Happy Liza Reyes. Birthday, Liza Reyes. Wala ba tayong call cards yan? Oo. Kuyang Rex Kayanong, magandang morning. Oo. At si Junri Hidalgo, birthday ngayon. Ngayon din. Yung si 3-1, Junri Hidalgo. Kamukha ni BBM yan, si Junri Hidalgo eh. At si Gerardo ay birthday pala nung Biyernes. Nakalimutan kong batiin. Magiging malilimutin ka na rin ngayon. Si Gerardo Baha. Happy birthday. Okay ba yung pinuntahan mong Children's Park? Oo. Panayang sakay ng jet ski. Jet ski. Matindi. At magandang umaga rin sa mga nanonood sa atin sa Lakewood na marami daw namamalo dyan. Sa Lakewood? Sa Lakewood, mga nag-golf. Golf Kabanatuan. Sabi ni Engineer Tony Nanggel. Engineer, magpahid ka ng ng sunblock. Medyo masisira ang kutis mo kapag ganyan. Yung mga golf na ganyan. Si Kapitan Ido. Kapitan Ido, yung konyo. Yung kailangan mga at least 50 SPF ang ipahid mo. Ano ba ibig sabihin ng 50 SPF? Talagang matindi ng matindi sun protection formula. Ang galing. Naipilit. At magandang umaga kay Engineer Kuyang Ronald Talents ng Kabanatuan. Tatay Bonnie Aporo. Magandang morning. Andito na. Eto na. Sino ba itong actress na mahilig sa alokbati? Pero ang tindi ng pagtitimpi sa ginagawang pagmamarites ng biyanan sa kanya. Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Kuha mo. Alam mo. Mother, ikaw na nga lang muna. Naputol ba? Mother, ikaw na lang. Ayaw ba? Yes! Hindi, ito na lang. Gusto mo, total naman ay ito pa lang si Annabel Rama. Dinirekta na. Ay nag-post sa Instagram niya. Ang sabi niya, babasahin ko na lang kumpatsero. Wala tayong music dyan. Teka, ano bang gusto mo, masaya. Pwede rin namang malungkot. Music dyan, yung parang drama ba sa RH? Pwede. Gusto mo? Pwede. Mga kaibigan, ito po ang Instagram post ni Annabel, ni Day. Annabel Rama. Ay, teka, nawala. Ano ba yung napindot? Parang ansaya nung pindot mo eh. Dito po, sabi po niya, mga chismosang marites, tigilan nyo na ang gumawa ng maling kwento. Lahat ng lumabas sa social media is all fake news. Huwag nyo nang dagdagan ang mga maling balita. Malalaman nyo rin ang katotohanan in due time. Teka, ano ba ang pinagmulan ng post na yan? Ito kumbatsero ay di ba lumilitaw na hiwalay na rin. Richard Gutierrez saka si Sara Labati. Kasi sa Sara Labati nagpaputol ng buhok. Yes! Tapos Morley, sumagot ka na at mawawalan ka na ng trabaho. Ang umpisa lang naman ay yes! So yung post ni Annabel Rama, sinasabi niya na sabi kasi ang dami nagkakalat na ito naghiwalay yung dalawa dahil matindi pa nga yung ibang chismis, domestic violence daw eh. Sa mga nakikita kong mga pictures, mga post nila, saya nga nila. Laging panayang ligo sa dagat, diba? Gulong-gulong sa mga buhanginan. Diba? Diba? Talaga yung buhangin. Buti hindi
nilalagyan ng buhangin sa tenga yan. Di ba? Tapos yung pala hiwalay na. Yun. Kaya yung mga nasa social media, hindi mo rin talaga paniniwalaan. Totoo yun. Yung mga picture-picture, ang saya-saya. Masasaya. Magkasama. Tapos mga post na kung ano-ano. Tapos yung pala, sa totoong buhay, hindi pala ganun. Kaya nag-post din si Annabel Rama. Sabi niya, mga chismosang marites, tigilan nyo na ang gumawa ng maling kwento. Lahat na lumabas sa social media is all fake news. Fake news, okay? Huwag nyo nang dagdagan ang mga maling balita. Tama naman. Malalaman nyo rin ang katotohanan in time. Baka masyak kayo at hindi na ako ang lalabas na kontrabida. Malalaman nyo kung sino ang walang hiya na kontrabida. Mali ang bentang nyo sa akin. Bentang? Sino ba? Bentang. Bintang siguro. Bintang. Sino ba ang may gustong maghiwalay sila? Ako ba? Or ang mag-ina? Wag mong idiin sa akin ang... Akala ko yung una, sinasabi niya na kung ano-anong balita tungkol sa paghihiwalay. Na tungkol sa balitang naghiwalay na. So parang sinasabi niya, malalaman nyo rin in due time. Parang yung pala, siya rin ang nagsabi sa gitna na naghiwalay na. Parang ganun. At sinasabi niya ngayon, ang dahilan... Ang sinasabi niya ngayon ay siya ay... yung anak niya ay sa kanya na umuwi. Pati mga apo niya. Yun lang daw masasabi niya. Umalis nga raw si Sare. Saan ba nagpunta? Hindi nga nagsabi. Ano na? Wala ba? Ang dami na naming stretch dito, ha? Wala na rin ibabalita si Morley. Wala na ba? Okay. No! So yan po ang kasaysayan ng ating palatuntunang pinamagatang si Matar. Asa mo tagatawa natin? Si Eng-Eng. Eng-Eng. Pangunahing balita sa sports. Tumuhog ng gold medal sa mga pambato ng Pilipinas sa Second Malaysia Fencing Federation International Fencing Championship o Mini-Me International Fencing Championship sa Kuala Lumpur, Malaysia. 2 ginto ang sinikwat ni University of the East High School fencer Nina Canlas matapos dominahin ang Under 14 at Under 17 Women's EP Individual. Sinungkit din ni Canlas ang ikatlong gintong medalya kasama sina UE rookie Juliana Jimenez, Justa Sandoval at Zoe Velasco. Si Zoe na lang dito, taberna. Zoe Velasco matapos mag-reyna sa U17 Team Women's EP. Pangunahing balita sa kalusugan. Binabalaan po ng mga siyentista mula sa University of the Philippines ang publiko laban sa parasites sa mga hilaw na gulay. Mga naman ang mga puro balita natin, puro gulay. Pati showbiz, gulay. Nadiskubre ng UP Diliman College of Sciences Institute of Biology ang Toxoplasma gondii sa mga gulay at oysters mula sa lokal na merkado ng Central Luzon gaya ng bean sprouts, lettuce, cabbage, carrots at cauliflower. Nakitaan ng T. gondii, isang parasite na nagdudulot ng impeksyon sa toxoplasmosis ang mula sa 60 vegetable samples na sinuri o katumbas ng 10%. Ang T. gondii gondii ang isa sa pinaka-contagious parasite sa mundo. At nakaka-apekto ito sa halos 1/3 ng populasyon, lalo sa mga vulnerable gaya ng buntis at immunocompromised. Ilan sa nadali nito ay nakaranas ng flu-like symptoms gaya ng lagnat, headaches, muscle pain at maaaring mauwi sa pamamaga ng utak at blurred vision. Napag-alaman na namang kontaminado ng 9.09% o 6 mula sa 44 na samples ang oysters o ang talaba. Sa ibayong dagat, patay ang isang Israeli na bihag ng mga militanteng Hamas sa Gaza. Kinumpirma ito ng Kibbutz Community matapos akuin ng Palestinian militant group na nasawi ito dahil sa palyadong rescue attempt.
Ang 25 anyos na si Sarah Baruch ang pinakahuling fatality na kabilang sa mga Israeli at dayuhan na binihag ng Hamas sa pag-atake noong October 7. Pumalo na sa 17,700 ang nasawing Palestino habang halos 49,000 ang sugatan sa nagpapatuloy na Israel-Hamas war sa Gaza. Nagatid po ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras 9 na minuto na lang bago ang 8:08 ng umaga. O sa dalawang to, Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. 2x2. Ay, bossing Doy Salakop, magandang morning. Magandang araw yon, kumbatsero, yung i-present yung both farm gate and wholesale prices should also be highlighted, not only the retail prices, for proper info of the citizens. Ito yun, kumbatsero. Kasi kailangan alam nyo, maganda naman talagang makialam ang gobyerno dyan eh. Naalala mo, kumbatsero, dati At yung... gobyerno dapat nang gumagawa niyan. Oo. Nangasiwa dyan. Halimbawa po, ang isa po sa pinakamalaking problema ng mga vegetable farmers natin, yung hahango. Yung hahango sa kanila mula sa farm mismo. Kung wala kasing hahango, kumbatsero, sila pa magbibiyahe. Isip-isipin nyo laking gastos nun. Laking gastos, tapos laking sakit ng ulo. Tsaka yung risk. Yung risk. Oo, hindi po ba? Pero kung merong gobyerno na parang aggregator sila, sila ang taga, may pipick up dyan. Halimbawa, sa araw na to, ang pipick up ay mga truck ng gobyerno at ang gobyerno mismo ang magdadala dun sa may, yung binabanggit mo, alam mo, La Trinidad vegetable, ano tawag doon? Vegetable tambakan. Parang yung bagsakan ng gulay. Bagsakan ng gulay. Tapos, dahil sa gobyerno gagawa nun, hindi niya papatulan ng malaki. Wala na magpapatong ng malaki. Subsidy na lang. Kung ang gastos ng gobyerno ay piso, ang sisingilin niya sa tao, 50 centimos. Di ba? Ang laking ginawa nun? Yung ganun lang sana. Simple. Hindi mo na kailangan mag-aral sa Harvard. Ay, pambira. O saan pa. Sa Stanford. Hindi na. Kailangan lang talaga doon, ang gobyerno ay maging mapagmalasakit. Kaya yung sinasabi ni Edniel kanina na ang farm gate price ay 8. Siguro naman kayang ibenta hanggang sa palengke nun ng doble na lang. Sabihin na doble. Yung 8, naging 16 pesos. O sabihin na natin 20 pa. Kita na ron yung ano. Kita na magsasaka doon. Tapos affordable na yun sa mga consumers natin. Ayan, mamaya i-report nga ni Boy Gonzales, 18 pesos ang repolyo sa Divisoria. Nako, pabago-bago ho ang panahon natin. Baka meron na rin kailangan baguhin sa inyong mga bahay. Buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa. Mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Oy, doon po sa mga nagtatanong dito sa Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, hindi po kayo magsisisi sapagkat ito na ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo with your family and or barkada. Yun! Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. Di ba? Suwabe sa kalsada, tipid sa gasolina, secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya naman kung gusto mong masubukan itong Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya naman ay check out ang kanilang website cherryauto.ph. Yun. Thank you Kuyang Ninong Rommel City. At syempre kay Ating Jane Lianes ng San Miguel Corporation. At kay Boss Ninong RSA. Magandang morning. Thank you for patronizing Dos por Dos. Yun. Ang tanong. Ayun. Sa ating wala pa ba yun? Wala pa ba yung 2,000 sa 2x2 natin? Sa
Salamat po sa inyong laging pagsubaybay. 20 days na lang ang natitira sa 2023. Kapakbilis ng panahon. Ano, kumbachero? Mag-iingat pa rin po tayo mga kababayan. Lagana pa rin po ang mga respiratory diseases sa ating paligid. Yung pong face mask kung po pwede. Kahit na uncomfortable sa marami po sa atin, ibalik po natin, lalo na pagka pupunta tayo sa mga matataong lugar. It's better safe than sorry. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na!